Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay March 23, 2026. So, ayun na. Yung in-expect natin na drop sa market, mas mataas pa siya o mas malaki pa yung drop natin. O, tumitindi pala yung labanan doon sa bandang Iran kasi mga power supply na yung kanilang pinag-aawayan. So, di ba, gusto ni Donald Trump na mag-like na yung mga nandun sa Strait of Hormuz pero ayaw pa nga ni Iran, di ba? So ngayon may ultimatum over the weekend si President Trump within 48 hours bumbayin daw niya yung mga power supply ng Iran. So ang problema diyan, gustong mag-retaliate kasi ng Iran din, ang sabi niya, titirahin din niya yung mga nuclear power plants o power plants ng ibang bansa kagaya ng Israel na kalaban niya. Ayan. So biglang uminit yung yung usapin doon sa doon sa bandang Middle East. Kaya ayan po, nagtakbuhan na yung mga traders sa atin. So marami na yung risk averted sa market. Sinabayan pa natin ng mahaba-habang mga bakasyon, upcoming vacation. So wala pa akong nakitang date kung kailan yung mga celebration natin ng Holy Week. Pero added negative sentiment sa market dahil sa walang masyadong participants during the holidays nga po. So understandable yung bagsak ng market. Pero nakakapagtaka, ang laki ng mga drop ng mga individual na stocks natin, di ba? So nakita nyo sina Ali, yung mga, especially mga mining stocks ang lakas ng drop nila. So mamaya silipin din natin yung yung mga gold prices natin para makita natin kung ano yung nangyari doon sa presyo nila. Mukhang naglaglagan din sila Pati crypto mababa din. So sa US market pala, laglag na sila Friday pa lang. So sumunod na yung ating European at saka mga Asian markets. Over the weekends, pati crypto, medyo mahina din yung yung trading doon. So, 'di ba? Kahit oil na sabi natin baka mag-spike kasi nga siya yung nagmamahal during this time. Hindi rin, di ba? Kasi bumagsak din yung mga individual na stocks natin sa kanya. So anyway, risk averted yung market natin. Cash is king during this time and Bloody Monday po. Okay? So ito po yung mga trending stocks natin. Kung mapapansin nyo, puro negative yung kinuha ko para makita natin yung kung gaano kagrabe yung laglagan ng mga individual na stocks. Sila din naman yung mga nandito pa rin sa trending natin. So OGP, nag-drop ng 11.23%. So naging trap na ngayon yung yung mga mining stocks natin, di ba? Diretso silang umarakada bago yung gera. So ngayon, sila naman yung pinakamalalakas yung mga drop. So meron siyang 11.23% na drop. And then meron siyang 4.76 million na net foreign buy. Tapos si IMI, nag-drop ng 10.27% din. So meron siyang 400K na net foreign sell. Felix Mining, nag-drop ng 9.89%. So baka 6%, 4% yung drop na mining stocks natin. So meron siyang 21 o 218, tama ba? O 21.87 million net foreign buy. Tapos si Converge, negative 8.61%. Meron siyang 10.59 million na net foreign buy. Apollo, or rather APX, negative 8.57%. 35.49 million net foreign buy po siya. Tapos si Ali, kung mga tayo representative sa mga blue chips, nag-drop din. Negative 7.41%. Dito pala siya sa trending. Meron siyang 224.61 million net foreign buy. And malakas nga yung drop natin. So tagusan pa siya doon sa usapan natin na 5,900 last week. So nag-close siya 5,899. So mukhang magre-retest na tayo dito sa 5,600 ulit, no? Kasi pa oversold na si PSE. So nag-drop siya 1.98% Monday na Monday. Bloody Monday, and then meron siyang 1.34 billion net foreign sell. So yung natitira na konting-konting net foreign buy sa market natin, halos maburado na. So tansya ko nasa plus 500 million na lang yung natitira na net foreign buy po dito sa markets natin. Kaya nako, ayan, laglagan na po yung mga stocks natin. Okay? So disclaimer pa rin sa mga viewers natin dito, readers, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So kung gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks, meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung
gusto mong bilhin. So, kung make sure ikaw ang magde-decide kung ano yung stocks na gusto mong bilhin. So, maraming opportunity during this time, bumabagsak yung market natin, pero hindi natin alam kung gaano kalalim yung ibabagsak nila. Okay? At then follow mo din po ako dito sa ating Palawig Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading group. So, bili ka pa rin ba ng bilhin during this time? Ang hirap bumili kasi pabagsak yung mga alaga natin. So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa mga usual na viewers ng trading stocks, company reviews, mga sample trade sa market. So, pag bumanat talaga si Donald Trump weekends, no? So, doon siya nagkakaroon ng, ng mga announcement. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management. And then, PSE, stock market studies, yung mga learnings natin sa market. Sa crypto, follow mo lang ako dito sa ating Fluffy Trader. Crypto ko to. So, meron akong update eh. Kaka-upload lang natin. Yung mahilig pa lang mag-trade ng may nakita tayo na website. Yung mga mahilig mag-trade ng crypto, pwede nyong pan-trade sa US market. Pero ano siya, parang derivative lang. Yung parang sa sa eToro lang siya. Ah, hindi siya yung actual na shares, parang derivative lang siya. So ito, meron tayong review dito. Tokenized pala yung tawag niya. Tokenized stocks. So CX stocks, pwede kang gumamit ng crypto. Ang gagamitin mo sa kanya, yung account mo pa rin sa, o meron pa, di ba, sa Pilipinas, yung mga Bybit, sina OKX, di ba? Yung mga famous na na cryptocurrency brokers natin, pwede mo siyang i-connect dito. Ayan. So, check nyo lang yung yung update po natin diyan. So, yun lang yung pinakabago kong upload. Tapos sa social media, Facebook account na Palaboy Trader para updated ka sa mga posts natin or dito sa Facebook page. Ayan. Tapos Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market. Hindi ko naharap to si Bodega Peak natin. Tapos sa Twitter, konti lang yung na-repost ko kasi alam naman natin yung market natin. Kahit anong news during this time, yung nasa Middle East pa rin. Kasi yung reserves, may na-post pala eh. Hindi ko nakita yung pinaka-summary, pero may na-post yung government natin about sa reserves ng oil sa Pilipinas, which is parang 60 days bago mawalan, di ba? Ang dami nang nawawalan ng ng supply ng langis sa Pilipinas. Kaya nako, ang hirap pala magkakotse sa Pinas ngayon, no? Kasi ang mahal. Ayan, pati mga bilihin magmamahal niyan kasi madami nga po yung tinaas na gasolina. Halos madoble na yung presyo ng diesel, di ba? O doble na yung presyo ng diesel natin. Okay? So wala pang summary si Philippine Stock Exchange. Mag-alas 7 na tong review ko sa kanya. Ang nangyari sa kanya. Ayaw na rin niya mag-post ng summary ng market natin. So dalawa lang sa 30 blue chips natin yung nagberde si Meralco 1.16% at saka si Aboitiz Equity 0.68%. So ito yung mga laglag, ang dami. Converge minus 8.61%, Ali minus 7.44, JT Cap minus 4.95, Ayala minus 4.67, Dido minus 4, Jollibee minus 4, Plus minus 3.94, ayan, SM minus 3.74. So, and the rest, more than 2% pababa. Pero diba, ba't kaya tinamaan si Converge at saka si Ali? Si SMPH, hindi ko nakita dito na ito, nasa 2% lang siya. Kaya may oil ba tong si Ali natin? So, siya yung binagsak na malakas sa mga blue chips. So, ito yung summary. So, makita natin dito, mining yung tinamaan. Minus 8.7%. Laki pala ng drop na na index natin. Tapos, sinundan ni property at saka ni holding firms, 2.99 tsaka 2.98%. Ayan. Okay, sale na naman yung mga alaga natin. BPI, meron siyang initial statement of beneficial ownership of securities. So, meron siyang change dito. Tapos, ito yung pinaka negative news talaga sa market natin. US-Iran war update. So, Israel military said it's launched a wide-scale wave of strikes. Nakita ko to kanina umaga. Sabi ko, laglagan na naman to. On the Iranian capital early Monday morning. So the IDF has begun a wide-scale wave of strikes targeting Iranian regime in Tehran. So ang matindi dito, si Iran, bumabawi siya, di ba?
So hindi lang sa civilian, kundi pati doon sa mga nuclear power plants ng Israel. So kaya walang magagawa siguro din tong sila naman nag-umpisa eh. Sina Israel kundi ituloy yung yung gera kasi ano na sila eh. Bawian na yung labanan sa sa mga power plants nila. Ayan. Okay? So subaybayan natin yan kasi diyan tayo nakadepende ng ayan, yung economy ng Pinas sa oil, di ba? Your proxy to Philippine Properties, ayan, si Ali. So, drop kanina ng malakas. Share buyback, OPM, AGI, URC, at saka si SMPH. Robinson is advancing major 2026 project across malls, office hotels, and logistics. ICT exceeds China port with 112 million sale of Yantai stake. Okay? Tapos, ayan, the Middle East could see the world face its worst energy crisis in decades. So after ng pandemic, ito naman yung naabutan natin. International Energy Agency Chief Birol warned Monday describing the situation as very severe. Nagkaroon na pala tayo ng crisis nung 1970s. Naabutan nyo na ba yan? So, ayan, pwede natin basahin tong article na to. Okay, 1970 and then 2026. So, ilang taon din, di ba? 50 years bago nagkaroon ng malaking problema. So, dahil sa giyera na yan. Converge launched a 5 billion 12 megawatt data center in Angeles, Pampanga. Ayan. May news pala to, pero bumagsak pa rin siya. So, dividends, Meralco, PLDT at saka si San Miguel. So mga mga March 25, 27, yung mga ex-date ng mga major companies natin. Okay? Share buyback si AGI. So the country airlines also, so ito rin, matindi sa mga airlines. Kasi gasolina, mahal. Bracing for a possible jet fuel supply crunch with current inventories expected to last until the end of April na lang. Okay? Tapos, ayan. So, yung gold, nag-drop ng halos 1%, pero laki ng epekto, no? 8% sa index natin yung epekto. Okay po. So, yun. Bloody Monday po. Grabe naman yung bombahan na yan. Okay. And then, patalastas ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito sa uh, Patreon channel pa natin kung gusto nyo yung guide po sa trading sa Philippine markets. Okay? So punta tayo dito sa Galawan na market natin. Nako, ang lalim mo. So expect na. Ako nag-expect na ako na last November, no? So lalo na ngayon, di ba? Tumitindi yung yung gera. Sabi ni Donald Trump, 3 weeks lang. Ayan. So ito yung nangyari sa atin. So ang pinakamalapit na support bago tayo pumunta dito sa 5.5 is nandito sa 5,700. Most likely nagbe-brace na ako para dito sa impact. So dito sa support na to kasi yung oil reserves nga natin, di ba? Magtataas kasi yung mga bilihin niyan sigurado. Lalo na ngayon halos dinoble na yung presyo ng oil, di ba? So pababa yung RSI at saka MACD formation. Marami pa rin siguro trade sa market, no? Pero karamihan sa kanila lumalabas na ngayon, no? So 1.34 billion, laki. Net foreign sell. 1.98% drop yung index. Halos 2% lang pero laki ng epekto kinaali. 5,899.18. So na-breach na kasi yung 59 na minimension natin last time. Okay? So may mga nag-green naman dito. Bakit yung mga pula yung pag-uusapan? Kasi wala namang volume to mga to. Ayan. Si CREC lang yata yung dito na nag-up ng 4.02%. Baita walang volume. HTI, baba din yung volume nito eh. So 3.51%. Si Meralco, 1% lang. Mantakin mo yung nagberde sa mga blue chips. Okay? So the rest, laglag. Dito tayo. So ang tinamaan sa ngayon is si DHI. Naghanap pa rin ng support to. Wala. Kinain na niya yung kandila. Minus 11.25%. Matindi kasi niya pag nag-shake out dito sa sa support. 80 minus 11.25% din siya. Yan. Lalim na rin ni Atlas Okay, tapos si OGP, saglit. Ako mamaya na lang yung mining. Minus 11.23% naging trap na to.
IMI minus 10.27, lalim na rin. Tapos si pakiramdam ko, pandemic na naman eh. Felix Mining minus 9.89, Converge minus 8.61, APX minus 8.57, halos oversold na rin. Tapos si ABA minus 7.58, lalalim, no? Ali minus 7.4, low. Ano yan? 1 year low, 52 weeks low. Si Nickel minus 7.16. Wala na yung mga gains natin, ha? Minus 7.16. Tapos sino pa? PNB, nag-breakdown na rin pala to. Minus 6.29. FNI minus 6.06. Okay, tapos si Bloom, minus 5.96%. And then si Wilcon, minus 5.46%. Ito yung sinasabi ko yung mga oil natin. Hindi naman umakyat, lalo pang bumababa. So minus 5.33% si top. Okay, so yun po yung mga galaw natin. Balik tayo dito and silip tayo sa global markets. So based dito sa galawan ng global markets natin, sino bang futures na dito? So drop ulit yung futures. Kaya brace for more para bukas. S&P futures minus 0.78, Dow futures minus 0.68, tapos si Nasdaq minus 0.9%. So laglagan sila last Friday at saka ngayon. So laglag din, oh, halos 2% din pala sa Europe. And then ganun din sa ibang dito sa ibang markets natin. Yung Korea, lakas talaga ng drop, oh. Matakay mo sa atin 2% lang, di ba? Pero may mga nag 7%, 8% na drop. So lalo na akong 6%. So may mga ibig sabihin may mga nag-drop ng 20% dito sa bandang Korea. Ayan. Hopefully hindi tayo umabot sa ganyan, kundi yari na yung yung mga ports natin. Okay? Tapos sa bandang crypto, so bumabagsak din. Ayan, wala din yung ligtas yung crypto. So Bitcoin 68K, Ethereum 2.049, USDT, rather BNB 627, baba na. XRP 1.38, Sol 86, and Dodge 0.09. Okay? So balik tayo dito and pag-usapan natin yung laglagan na trending stocks. Okay, so unahin natin si OGP. Lakas ng drop ng mga mga mining stocks natin, ha. Okay, so trap na yung galaw ng mga to. So ano kayo makapagbalik sa mga to? Yung pag natapos ng gera o pag nag-bounce na ulit si PSC natin. Kasi breakdown na yung mga price action niya. So may mga gap, yun na yung mga bagong resistance levels na pwedeng magpahirap sa kanya para makabalik agad sa bandang taas. So binababa pa rin natin yung range niya, lalo na ngayon nag-oversold na si OGP natin. Hopefully bounce siya bukas, pero 2 araw na kasing malakas yung yung sell-off niya, tapos hindi pa naman daw G. So ang sinusundan ko na lang sa kanya, etong trading channel natin na to sa kanya last time. So from 26 to 30 pesos. Hopefully makabalik siya, pero yung Dow G ang inaantay talaga natin dyan para makarecover yung makita natin mag-start ng mag-recover. So oversold siya, potential bounce, pero hindi natin alam kung dead cat bounce. Kasi yung bakasyon nyo magdidikta eh. So kung tandaan nyo, from the previous years na meron tayong Holy Week, so nahirapan talaga makabalik yung mga stocks natin. So nag-aalisan. Parang ito yung bagong ghost month ng market natin yung April. So sinabayan pa ng ng gera nga. So nag-close siya 28.85. Laki, no? 11.23% na drop. Tapos meron siya net foreign buy na 4.76 million. So wala mo na akong expectation sa mga mining stocks. So silipin nga natin si gold. Ano ba yung epekto nito? Malakas yata yung drop nito, kaya yung laglagan natin is, ayan, ang laki na rin pala. Ayan, oh. Last week, dito lang tayo nag-uusap, di ba? 46K si gold. O panalo yung mga nagbenta sa 5,000 ba to? Yung pinaka-level natin sa kanya. Ayan, so nagko-correct na siya. 4% pala yung brinap niya. Kaya pala. O, yan na po yung reason natin bakit naglaglagan yung mga mining stocks. Okay? So, timing na lang sa pag-bounce. Next, IMI. So, pati yung mga, syempre, lahat gasolina, di ba? Nakadepende tayo sa
gasolina. So, ang pinaka-next na support level natin sa kanya, okay, dito sa around 2.4. Hopefully, hanggang dyan din lang si IMI kasi oversold na rin siya. Kung nag-oversold ka agad yung yung galawan natin, no? Silipin natin si PSE. Hindi pa naman siya oversold, pero malapit na. Okay? Hopefully mag-bounce tayo pag after few days dito sa oversold condition. So, ang pinaka-resistance niya, yung gap area din natin. Ayan. So, ito din yung reference ko sa kanya, yung trading range na 2.4 to 2.8. Okay? So, napaka-close ka na rin ba? Dito sa mga stocks natin, dami talaga eh. Ayan o, lahat. So, 2.62 closing price, minus 10.27%. Meron tayo 400K na net foreign sell. Okay? Next, mining stocks ulit. Felix Mining, si PXP, hindi ko nakita eh. Ayan. Teardrop din to mga to, no? So, tignan natin yung niya, falling knife po. Puro gap down. So, mula sa peak, si Felix Mining, nag-drop na siya ng 30%. Ayan. So, hindi makakalain niya, no? Pag di ka maaga nag-cut loss, medyo malaki nga din yung yung ida-drop niya. Okay. So, ang range natin sa kanya is nandito din from, although Dow G yung kandila, yung gold natin, hindi pa rin naman siya nagbabounce. So, resistance din yung yung gap area natin sa kanya. Ang price range is 7.5 to 8.87 for the short term. So, parang ginawa niya, niretest niya lang to. 1, 2, 3, 4. Tapos, ballsack din siya. Yan din yung pinaka-support niya last time dito sa bandang kaliwa. Okay. So, oversold din. Daming oversold. So, malapit. Baka mag-bounce na to. No? Ayan. Hopefully, walang masyadong negative development yung gera sa Pero pag mga power plants yung usapan, matindi kasi yun eh. Nuclear kasi yun eh. Okay. Tapos, resign natin pababa. So, isa lang yung direction kasama yung teardrop na galawan ng price action natin. Okay? So, 8.29 minus 9.89% drop and 21.87 million net foreign buy. Okay? Pero bad. Next, Converge. Tinumaan na rin. Ito naman itong mga to, gasolina, di ba? Yung problema. Ayan. May dividends pa siya na 3%. Nung ex-date niya, hindi siya gumalaw eh. Ngayon lang siya gumalaw, ngayong Monday. So, magre-retest na tayo dito sa support na 11.36 kasi pa oversold na rin yung Tagal na palang downtrend yung RSI nitong si Converge natin. Okay? So, resistance niya is MA9 at saka 20 dito sa range na yan from 11.3 to 13.27 naman. Pinaka-range niya. O may dividends, okay lang siguro. Pero mas malaki kasi yung drop eh. So 12.9 closing price, minus 8.61% and may konting net foreign buy na 10.59 million. Next, APX. Sakit na sa no? Sakit na sa mata ng mga alaga natin. Okay, so another drop din. Ayan, gap down din yung galawan dito. So ang support niya is malapit dito sa 11.7. So halos oversold na rin siya. Meron pa nga siyang dividends, oh. 'Di ba? 4% na dividends pero hindi niya pinapansin. Okay, so hopefully mag-bounce bago magkaroon ng dividendo. Okay, so slightly nandito sa support sa MA100 pero okay, alam mo na yung galawan ng mga mining masyadong dikit, no? Tanggalin ko na lang 'yan. Tapos sundan niyo na lang yung MA9. So yan yung pinaka-resistance area natin sa kanya. Okay? So wala muna masyadong expectation sa mga mining stocks. Nakita niyo naman yung laglagan sa global price. 12.8 closing price minus 8.57%. Okay po. Tapos si Ali, ito yung mga properties natin, tinamaan na rin. So 52 weeks low, nag-break kasi sa support. Pero nung Friday, nag-Dow G niya. No, nag-Dow G na siya, no? So makita yung Dow G siya dito. Kala ko ito din yung magpapabounce. Ayan, lalo pang nalubog. Ayan. So oversold na. Malapit na rin siguro mag-bounce si Ali natin. So pababa yung mga indicators. Okay, resistance. And sa support,
Talo pa niya yung pandemic eh. Grabe, no? Okay, wala muna support. So, nag-close 16.92, minus 7.44%, and 200 million kasi yung lumabas na net form buy sa kanya. So, yung iba, lalaki din ng drop, di ba? Sino BDO, ayan o, 4%, Jollibee, nag-Dow GC, BDO. Jollibee is 4% din. Dami. SM 3.7, yung mga blue chips natin, ayan. So walang panama ngayon kasi nga yung inflation ang kalaban natin diyan eh during this time. Okay po, so ilan muna. Wala muna expectation sa na maganda sa market for the coming few days. Bantayan na lang natin yung development sa gera. Kung magkaroon ng ceasefire, yun, possible yun, bounce ng markets natin. Okay po, so yun lang muna. Bago mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka sa group. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, tapos Twitter and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.